2028, the opposition has to field a presidential candidate, and most likely you're in coalition with the Liberal Party. You'll probably have other groups wanting to, to join the opposition coalition, but probably LP will take the lead, most likely, right? Well, for now, who knows if something bigger comes up in the next few years. But there are talks, you have some sectors I've been hearing who want you to run for president in 2028 for the opposition. Are you considering? Wala, tatakbo yata oh. Tatakbo? I'm not considering running yet. Oh, yet. But what I am 100% considering is that the opposition will run. Naghahanda na sila. Candidates for president, vice president, and across the line. Yun yung tinatrabaho ko the last 2 years, and we will continue to work on it until next year sa midterms and the next 4 years until 2028. Patuloy kaming magpapalakas para by 2027 pwede kaming mag-usap, okay, sino-sino ang itatakbo natin para sa aling-aling posisyon. And by then, we should be in that position of strength na seseryosohin hindi lamang ng administrasyon pero seseryosohin ng ating mga kababayan at ng ating mga botante, whether be posisyon or independent, anumang pangalan ang gagamitin namin, but we will be something different and something better para sa ating mga kababayan. Yun yung ma-assure ko sa iyo 100%, Karen. Alright, so you're gonna make the announcement, we have to hear that. Yes, of course. Soon we will announce yung mga susuportahan namin kandidato para sa Senado next year. And Pero wala na kayong in-field. I'm curious. I'm still open. Wala na. I'm still When working. is the field? You'll just support. Of course, field and support, ibig sabihin. Okay. Yes, so we will announce this year yung mga kandidato namin for next year, and by 2027, I intend that we make an important announcement for 2028. Okay. Do you have a few names at least? I mean, of course, Shell Jokno, Makino, those are obvious. Laila isn't running, she said. But do you have, she might, for the Senate? Well, alam mo si Laila, unique position niya ngayon is sui generis. Whatever she decides, tuloy yung pursuit of justice para sa EJK victims at sa sarili niya or takbo, winner si Laila. Okay, my last one. What about Lenny Robredo? You know, some have said she should run for the Senate, but at one point she mentioned she might do mayor. Well, again, just like Laila, ano man ang maging desisyon ni Lenny, ni former VP Lenny, winner siya. And she will remain an important part of our political scene next year and all the way up to 2028. Mga dilawan mga idol, nagpapalakas na po mga idol. At saka si Risa Hontiveros mga idol, tinanong di ba? Kung tatakbo siya pagkapangulo, hindi pa kinoconsidered pero not yet pa raw yan. Mukhang may posibilidad mga idol na tatakbo po si Risa Hontiveros pagka-presidente kapag hindi tatakbo si Lini. Mukhang siya mga idol ang tatakbo sa mga dilawan mga idol pagkapangulo sa 2028. Kaya pala mga idol, pinag-aaway nila ngayon ang unit team para pagdating sa 2028 sila po ang makikinabang dahil ang mga taong bayan hati na po ang suporta ng unit team dahil nga nag-away-away ngayon. Sila po yan mga idol ang gumawa ng strategy para mabuwag yung unity.
Tingnan mo mga idol, sino ngayon ang gustong ma-impeach si BP Sara at matanggal sa pagka-vice presidente? Dilima, anti-Marcos, anti-Duterte. Trillanes, anti-Marcos, anti-Duterte. Castro, anti-Marcos, anti-Duterte. Lalong-lalo na to si Hontiveros, anti-Marcos, anti-Duterte. Kaya nga nagagalit yan sila nung pinalibing ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating President Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Ito pala mga idol, yan palang strategy nila para pagdating sa 2028, talagang malakas sila dahil hati na po ang unit team dahil pinagsasabong nila ang Marcos at Duterte. Sila pala mga idol, teknik pala nila yung mga idol kasi kapag hindi mabuwag po ang unity, hindi po nila tatalunin yan dahil napakasulit po yung tandem na yan. Yung Marcos at saka Duterte. Mahirap po tibagin yan. Kaya ang ginawa nila, pinag-aaway nila. Kunyari, impeach si BP Sara, si Bongbong hindi makapagsalita, baka may hawak sa liig yan ng iba dyan na taga-LP din siguro. Kaya siyempre si BP Sara magagalit o magtatampo doon kay Bongbong, bakit hindi mo pinapatigil ang mga yan? Kung ako kay Presidente Bongbong Marcos, mag-ayos sila ni BP Sara Duterte at magsama sila para makapagtrabaho sila ng maayos para hindi po masisira sa taong bayan ang unity team. Hindi masisira at maging maganda po ang pamalakad ng administrasyon ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana, pero mukhang may pag-asa dahil sinabi po ni BP Sara doon sa Japan na may pagkakataon pa na asinso ang bansa natin kapag nagkaroon ulit ng unity team. So ibig sabihin may pag-asa pa. Hindi naman yan si Bongbong ang talagang nandidikdik kay BP Sara eh. Yang mga galamay nila, sila ni Tambaluslos, sila po talaga dyan. Kasi ang kaaway po talaga ni BP, si Tambaluslos, Tambaluslos po talaga. Hindi naman tinitira ni BP Sara si Bongbong eh. May sinasabi ba siya? Sabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi kami kalaban ng mga Marcos. Hindi kami kalaban ng administrasyon. Si Tambaluslos yung kalaban nila at yung mga galamay dyan, yung iba pa dyan. Hindi po si BBM. Tingin ko talaga mga idol, akin lang to, akin lang to. Itong mga dilawan mga idol ang gumawa ng strategy para mabuwag po yung unity team. Dahil hindi po nila kayang tibagin yan. Hindi po talaga. Ngayon, pag nabuwag yan, tapos pagdating ng 2028 election, hati na po ang tao. Baka yung iba mapunta sa kanila dahil naguguluhan sa administrasyon ni BBM dahil puro away-away. Dahil pinagsasabong nga mga idol ng kalaban, sila ang makinabang mga idol. Kaya ngayon nagpapalakas sila, nagpapalakas dahil alam nila mga idol na nasisira na yung unity team. Kaya pala agresibo silang ma-impeach si BP Sara at makulong para magalit at mag-away-away yung Marcos at saka Duterte. Pero ang katotohanan din mga idol, ang kalaban pala nila ang may pakana dyan sa away na yan. Dahil ang kalaban po talaga ni BP Sara yan si Tambaluslos. Sila po ang nag-aaway. Kay Tambaluslos po galit si BP Sara. Hindi po kay BBM. Wala namang sinasabi si BP Sara noon para kay BBM ah. Wala po mga idol. Wala siyang sinasabi na pabagsakin niya ang BBM administrasyon. Wala pong sinabi. Dahil sinabi nga niya na sa 2028 baka tatakbo siya sa pagkapangulo. So ibig sabihin, walang balak ang Vice Presidente na pabagsakin ang administrasyong Marcos. Yan po ang katotohanan mga idol. Kundi yang mga dilawan mga idol pala. Risa, anti-Marcos, anti-Duterte. Dilima, anti-Marcos, anti-Duterte. Trillanes, anti-Marcos, anti-Duterte. Castro, anti-Marcos, anti-Duterte. Manuel, sila ni Pangilinan. Yang mga tumitira ngayon mga idol kay BP Sara, karamihan mga idol, mga dilawan. Yung mga dilawan po yan mga idol. Ginigit-git nila si BP Sara para magalit sa administrasyon at mag-away-away talaga. Sila ang makinabang mga idol, dilawan. Kaya ang sabi ni BP, kaya ang sabi ngayon ng Hontiveros mga idol, nagpapalakas sila. 2 taon na po sila nagpapalakas. Kaya may ilang taon pa pasirain nila ang unity team para sila ang makinabang sa 2028
eleksyon. Yan po mga idol.